pag-usapan natin yung loan app na ngayon may offer sa akin ng 14,000 pesos. At alam nyo ba guys na yung loan app na to ay pwede pala mag-offer ng multiple and available siya sa both platforms, iOS and Google Play Store. Pero dapat nyo bang utangan yung loan app na to? Friends, ladies and gentlemen, pag-usapan natin si Mega Peso sa video na to para alam nyo kung anong meron in case hindi nyo pa siya nada-download. So stick around, keep watching. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at dito pinag-uusapan po natin yung iba't ibang mga online loan platforms para meron kayong tamang expectations. Of course, this video is not sponsored. It is based on my personal experience dahil meron po akong sariling Mega Peso account. Meron tayong special request. Shoutout nga pala sa ating viewer na nag-request na pa-review daw si Mega Peso. Dati, yung offer niya sa akin was 1,000 pesos and naging 2,000, naging 4,000 and sabi ko stop na. Kasi parang ibang klase din siya. 90 days na parang bayad na yung loan mo in 15 days pa lang. Anong nangyayari dito sa second and third installment niya? Pero nagulat ako guys kasi nung sinilip ko siya, hindi ko inakalang compliant siya sa SEC. Pero that doesn't mean na kaagad yun na siyang utangan. Let's talk about what to expect sa loan app na to. Guys, meron siyang offer na 14,000 pesos sa akin pero ibang style siya kasi before anything else, this is my main phone at ayoko siyang itabi sa aking mga very trusted na mga loan apps. Kaya guys, dinownload ko siya dito sa other phone ko, which is a Samsung Flip 6. At dito po yung mga loan apps na wala sa iOS or wala lang. Gusto ko lang dito i-download. Verified po yung SIM dito. Anyways, gusto ko lang mag-plug in that these phones, you can buy them in installments using a platform that's better than Mega Peso. Kaya meron tayong product links dyan if you wanna check it out. Anyways, enough about that. So, ayun, itong si Mega Peso, guys, kapag approve kayo, matatanggap nyo siya kaagad. Like, diretso at buo po siyang natatanggap. Provided by SayMarch. SayMarch, yun ba yung pag-pronounce? Which is surprisingly SEC registered. And reports to CIC. Kaya bago kayo umutang sa loan app na to, even if 12% per month siya, tapusin nyo muna yung video na to. Alamin nyo siya na mabuti. Huwag kayong kaagad-agad mag-download dyan at tumutang. Matagal ko tong hindi ginamit. Pero at least hindi nawawala yung credit limit mo. 14,000 na to dati, ngayon 14,000 pa rin. Pero iba yung style niya kasi sabi niya, 40,000 will be split into 3 orders. Ano ba niya? Ano ba yan? So, lalabas na parang may tatlo kang utang sa kanya, 8,000, 4,000, and 2,000. Pero, hindi po yan auto-disburse ha. Makikita mo yung terms niya bago bago mo siya i-receive. Ba't pa niya na-split, nasabay-sabay naman? Sabay-sabay, 120 days lahat. O ngayon, dati 90 days, ngayon 120 days na siya. Pinapakita niya naman kung magkano how much you end up paying in that 120-day period. Ganun din sa 4,000 and sa 2,000. But, I did the math. And surprisingly, it's 12% per month. Bravo. Nakalusot. Kasi according to SEC guys, loans, 10,000 pesos pababa with loan tenor 4 months and lower ay dapat hindi lalagpas ng 12% yung effective interest rate niya per month, which includes the nominal interest rate na hindi dapat lalagpas ng 6% per month and what other fees. Okay, 12%, yes! Pero, nakahanap siya ng lusot, guys. Because imagine, after 15 days, babayaran mo na yung almost 100% ng loan mo. 8,000 babayaran mo 6 plus. 4,000 babayaran mo 2,000 something or 3,000. Basta andito. Okay, tams. Patingi-tingi yung interest niya on the next couple of installments. Bakit siya ganun? This is just my conclusion based on experience na to I think this is just an educated guess, but let me know if you agree or not. Bakit nila ginagawa to? The tendency na natin yan is to pay off our loan as soon as possible para umutang ulit. Or hoping na magka-increase. So, yun yung habol nila na magbayad ka as soon as possible para makautang ulit. But what happens na after mong mabayaran, hindi ka na ipaparilon? Pumaldo na yung company nang dahil sa interest nila. And I think that's the rationale behind. So, mautak siya at ayaw natin ng ganito. Plus, I also had experience with the collection agent na tumawag sa akin the first time may loan ako dito kasi the day before my due date, may tumawag. Hindi ko nasagot dahil nasa banyo ako. Tumawag sa number, sa reference number. At nag-assume na yung reference number was me. Pwede ba yun? At napaka-condescending ng agent.
So, hindi ka ba mapapad trip sa ganyang klaseng loan app? Yes, it is legit, but this only proves na hindi lahat ng nasa SEC ay okay. Pinag-iisipan sila. Buong natatanggap. Natatanggap agad pag approve ka, pero kung hindi ka na ma-approve, you can try again after 15 days. Good luck. And kung first time mo umutang sa loan app na to, yung evaluation niya takes quite a lot of time, like more than 30 minutes. Registered? Yes, pero uutangan mo ba now that you already know what's there? Sumusunod siya sa 12% per month sa loob ng 120 days, pero mautak siya. Anyways, gusto mo pa rin ba? Kasi kung gusto mo, isi-share ko sa inyo kung anong mga IDs na tinatanggap niya, which marami, at nagpapahiram ng up to 50,000 pesos na loan. And you can just imagine ano kalaki yung interest at kung gaano kanya waisan, kapag umutang ka ng 50,000 pesos, isi-split niya para lang makakapag-comply, makahanap siya ng lusot dyan sa pag-compute niya ng interest. So, 50,000 pesos in 15 days or kahit na sabihin niyo pang 30 days, almost bayad ka na. Tapos, so, pag-isipan nyo to ng mabuti at sasabihin niya, 5 minutes lang daw, makakautang ka na. But kung first time mo, huwag ka mag-expect 5 minutes, may result na, or 5 minutes, makakautang ka na. At huwag ka mag-expect ng 50,000 pesos kung first time mo, kasi first time ko sa kanya was 1,000 pesos na kailangan mong bayaran. Buo. In 15 days, 1,450. Oh. Anyway, so kung gusto nyo umutang sa loan app na to, syempre alam na natin na humihingi siya ng iba't ibang permissions. Charot. And then, maghihingi po siya ng phone number, of course, to start with, and then magpapadala siya ng OTP. Pagkatapos niya magpadala ng OTP, may pa-calculator. Ewan ko bakit nilalagay pa nila to na hindi naman yun yung first na ma-upload sa'yo at parang iba naman. Magko-collect na siya ng personal information nyo. Pagkatapos nyo, may pa-survey pa siya tulad ng ganito. Pero syempre, ano man yung ilagay nyo doon, dahil legit siya, so, ma-verify niya yun. So, be careful with the answers that you put in here. So, doon naman sa IDs na tinatanggap niya, medyo marami-rami at pipicturan mo either a national ID, postal ID, SSS, UMID, passport, driver's license, voter ID, TIN, pag-ibig, tsaka PhilHealth. Tatlo pala yung contacts na hihingi niya at expect kayo matatawagan niya the day before your due date in case hindi po kayo makasagot pag tumatawag siya. So, just make sure na yung mga nilagay niyo dito are those that komportable kayo na baka matawagan. So, work information na profession, monthly income, at payroll period. And good thing na kung sinabi mo sa kanya self-employed or business owner, wala na siyang other ibang tanong. And then yun, mag-i-evaluate siya. And the first time kong mag-apply dito, na-reject pa ako. So, I had to try again after 15 minutes only to be approved with 1,000 pesos. Na naging 14,000 after a couple of loans. And donate ako ng malaking interest sa kanya dito. Basta, hindi ko siya bet, guys. Pero nasa inyo yan. Kasi kayo naman po yung uutang, kayo naman yung budget. Yung intention ko dito is mapakita sa inyo lahat na kailangan nyo malaman about this loan app para makapag-decide talaga kayo kung lalapitan nyo to o hindi. So, ganun siya. And if you wanna see my old videos, kasi parang magno-novela po tayo dito, kung ikikwento ko yung lahat ng dati kong na-experience sa loan app na to, feel free to watch my old videos about Megapeso if you want to compare. Because dati 90 days siya, ngayon 120 days, para makalusot. And yun nga, 12% nga, pero ang bigat naman, pre, ng babayaran mo in 15 days, bayad ka na. If I was able to convince you, charot, convince talaga, ng gaslight. And feel free to check out the apps muna na nasa legit playlist by Ate Red because these apps, nasubukan ko sila and they offer better terms than Megapeso. So, bago kayo mapadpad dito kay Megapeso, anyways, legit naman siya, pero bago kayo mapadpad dito, check those apps first and baka andun, yung mas magugustuhan yung loan app kaysa dito kay Megapeso. So that's it for today's video. Kung meron ako nakalimutan banggitin, just let me know in the comment section below. And I hope sa nag-request na reviewin ko si Megapeso, satisfy ko yung request nyo. And sabi ko nga, dapat ko nga i-review kasi may nagsasabi recommended si Megapeso, pero hindi naman siya talaga recommended para sa akin ha, based on my judgment. Charot! So that's it for today's video, guys. Ang dami ko na sinabi. I will see you on my next vlog. Bye-bye!